Amin, Panginoong Jesucristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay ating ipinagdiriwang ang kapistahan ni San Jeronimo, isang pari at pantas na nag-translate ng mabuting balita ng Biblia mula sa orihinal nitong teksto hanggang sa patungo sa Latin na lengguwahe. Ano ang siyang itinuturo sa atin ngayong siya'y ating pinaparangalan, partikular na sa kahalagahan ng salita ng Diyos sa ating buhay? Una, sa pagdiriwang natin ng kapistahan ni San Jeronimo, pasalamatan natin ng Diyos. Bakit? Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang salita, sa kanyang salitang ating naririnig, sa salitang ipinapahayag sa atin, ang Diyos nangungusap sa atin. Kaya alam ninyo paalala po ito, ngayong pinagdiriwang natin ang kanyang kapistahan. Alam ninyo, huwag nyo pong sisimplihin o huwag nyo pong babaliwalain yung mga tugon sa bawat bahagi ng misa. Sapagkat mahalaga po yun. Halimbawa, kapag sinabi po ng lay minister, ang katawan ni Kristo, napakaraming tao, 4 na letra na nga lang sasabihin. Yung iba nga po, katawan ni Kristo, thank you. Ang pagsasabi o pagpapahayag ng salita ng Diyos sa dulo, sinasabi ng lektor, ang salita ng Diyos. Kaya huwag niyo pong pagtatamaran ang mga salitang salamat sa Diyos. Abay mantakin po ninyo, hindi ba't gusto nating makausap ang Diyos? Kaya tayo nagdadasal, ibig nating sumagot siya sa ating bawat panalangin. Heto ang Diyos nangungusap sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita, pero ang tamad-tamad naman nating sumagot. Kaya yung unang aral po na sana ma-develop sa atin, yung pagtugon sa bawat bahagi ng misa. Kapag sinabi ng lektor, ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Salamat, hindi dahil tapos nang magbasa yung lektor. Salamat dahil sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ang Diyos nangungusap sa atin. Pangalawa, kung sa San Jeronimo isinalin ng Biblia, tayo din ay inaasahan na magkakaroon din ng version natin. But we have to translate the Word of God not into a different language, but we have to translate the Word of God into our very lives. Isalin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating kwento ng buhay, sa pamamagitan ng ating bawat karanasan, na kung saan ang buhay ng bawat isa magsisilbing mabuting balita para sa iba. Pagka minsan po kasi yung buhay ng may buhay, yung ating inaalam. Yung buhay ng may buhay ang ating kabisado at alam na alam. Pero yung mismong kwento ng buhay ni Jesus, ni hindi kabisado. Kaya ngayong gabing ito, matapos natin pasalamatan ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita, inaasahan ang salita na ating napakinggan magiging bahagi ng ating pamumuhay. Na kung saan ang salita ng Diyos ay magsisilbing isang sandata upang ating hindi lamang makilala ang Diyos, kundi upang mapagtagumpayan ang bawat pagsubok sa ating buhay. At pangatlo, matapos nating i-translate ang salita ng Diyos sa ating sariling pamumuhay, kinakailangang ibahagi ang salita ng Diyos. Wala na pong mas hihigit pa sa pagbabahagi ng Diyos na ating nakilala. Ibig sabihin, maging saksi ng kanyang salita. Maging saksi na sa pamamagitan ng salita ng Diyos, binago yung ating pamumuhay. Ibahagi ang salitang nagkatawang tao sa piling natin. Sa madaling salita, ibahagi si Jesus. Hindi ko po alam kung sa bawat umpukan, ang napag-uusapan ay yung salita ng Diyos. Hindi ko alam, pero pwede nating pasimulan
na sa bawat kwentuhan ng magkakapitbahay, pwedeng pag-usapan, alam mo Mare, ito ang sinabi ng Diyos sa akin nung nagsimba ako. Alam mo kumpare, ito pala ang ibig sabihin ng Diyos ng kanyang ito'y sinabi. Na sa halip ng may buhay ang siyang inaalam, ibahagi ang salita ng Diyos. Kahit pa po sa loob ng tahanan, yung mga magulang, kapag nagpapabili ang inyong mga anak ng iPhone, huwag niyong kagagalitan, huwag niyong mumurahin, huwag niyong sasaktan yung kalooban. Gamitin ang salita ng Diyos. Pwede mong sabihin sa iyong anak-anak, hindi lamang sa iPhone nabubuhay ang tao. Sasagot naman ng iyong anak, opo, kundi sa pagtupad ko sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, ginamit ang salita ng Diyos upang ang anak mapagbago. Gamitin ang salita ng Diyos upang ang puso matupad ang kalooban ng Diyos. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, ang sabi po ni San Jeronimo, ignorance of the Scriptures is ignorance of Christ. Kaya kung hindi natin alam ang Biblia, malamang hindi natin kilala si Jesus. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang sa kapistahan ni San Jeronimo, pasalamatan natin ang Diyos. At kapag nagsabi sa misa ang salita ng Diyos, buong tapang at lakas natin ipahayag, salamat sa Diyos. Pangalawa, nawa ma-translate ang salita ng Diyos hindi sa ibang lengguwahe, kundi sa ating sariling pamumuhay. Nang sa gayon, hindi man nagbabasa ng Biblia ang kapwa kapag tayo ang nakita, ang mabuting balita na kanilang matututuhan, ang mabuting halimbawa na siyang ating ipinapakita. Alam nyo, nasabi ko to, naging bahagi to ng homily ko, sapagkat kanina, nag-sick call ako, odo kahit biro, hindi magandang biro. Naglalakad po ako, hindi ko nang sasabihin yung kanto, yung lugar. Sabi nung isang nanay sa kanyang bata, halika rito, tuturuan kitang magsugal. Para bata ka pa lang, hindi ka na maloloko. Magulang yan. Nung nakita po niyang nakatingin po ako, sabi niya, Father, joke lang yun ha. Sabi ko talaga, hindi ho magandang joke. Kapag natutong magsugal yung anak ninyo, walang tagumpay na sasapat sa mundo. Bakit? Natutunan niya ang pagsusugal sa mismong kanyang magulang. Yun po yung malungkot. Hindi na nga naituro ang salita ng Diyos, ang magulang pa ang siya naging daan upang ang anak ay mapariwara dahil lamang joke lang po iyon. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating misa, matapos nating pasalamatan ang Diyos, matapos nating i-translate ang salita ng Diyos sa ating sariling pamumuhay, panghuli, isabuhay natin ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos, hindi lamang isinasabuhay. Ang salita ng Diyos, nagiging ating tagumpay at sandata upang kagaya ni San Jeronimo, mabasa ng maraming tao ang mabuting balita. San Jeronimo, ipanalangin niyo po kami.